Meron pa dagdag yan kasi sa profit nila as contractor, aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang, ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, naku, sumagot na ho itong si Mayor Benjamin Magalong dito kay Claire Castro. At dito rin ho sa video na to, sinagot ho nitong si Atty. Salvador Panelo yung mga hanas nitong si Jean Pajardo. Pambihira, pagdating doon sa mga di umanong biktima ng EJK, ang gagaling yung magbilang. Anak ng tokwa, pati yung magkapitbahay na nagtagaan, binilang bilang AJK. Pero yung mga nagrarally, yung nakipag-participate sa kaarawan ni Tatay Digong, hindi ko sila marunong magbilang. 60,000 lang daw ho mga kababayan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto smile sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito kay Mayor Benjamin Magalong. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Grabe naman to. Grabe naman to. Umabot na ng 1.2 million ang view ho nito sa sa Facebook. Panoorin ho natin to. Matindi ho ito. Well, alam mo naman, dapat natin intindihin din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines. Pero ito'y na-distribute. At ang sinong nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for DSWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin sila na naman. Unang-una, ang trabaho nyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Nako, mabigat yung banat na yon nitong si Mayor Benjamin Magalong. At pati yung hindi rin nila trabahong mag-imbestiga. Itong si si Congressman Ortega, wala na naman huhumpay sa kakabanat dito kay Vice President Sara Duterte sa social media. Kaugnay pa rin doon sa confidential fund. Hindi na nila hinihintay na umpisahan ng impeachment trial sa Senado. Ngayon naglalabasan na yung mga nasa confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte. Mga nagtrabaho sa intelligence, community, yung mga dating opisyal ng pamahalaan, yung mga nakasulat doon sa confidential fund ni VP Sara, yung Mary Grace Piatti, yung si Cocoy Villamin, yung mga fictitious name na yun, normal yun sa intelligence gathering yung mga nagbibigay sa iyo ng mga information, mga asset mo, hindi naman talaga nagbibigay ng pangalan yan. Kahit tayo mga kababayan,
hindi mo bibigay ang totoo mong pangalan kung magbebenta ka ng impormasyon sa pamahalaan. Kasi pagka nasilipan yan, binalikan ka o nakita ang pangalan mo, nagbago na ang politika, bumaliktad na. Ngayon yung mga sinumbong mo, sila naman ang nasa taas. Pagka kinalkal nila yan, yari ho mga kababayan. Kaya din nyo ho ba napansin? Yung mga makakaliwang grupo, sila ho talaga yung mga atat na mabuksan niya ang mga ano na yan, yung mga file na yan. Kasi gusto ho nilang malaman kung sino yung mga nagchuchuchu sa kanila para sabihin sa ating mga kabataan na huwag sumali o di naman ho kaya nalaman noong nito si Vice President Sara Duterte noong nandun pa siya sa Department of Education kung sino yung mga nang-recruit sa ating mga kabataan. Sila ho talaga yung mga gumugusto. Kaya nga ho ngayon napapaisip na ho tayo. Parang tama ho ata yung sinabi nung nakakwentuhan natin na mga nakalipas na linggo, nakalipas na buwan, no? Na ang ating pamahalaan talagang na-infiltrate na at yung paraan ng pamamalakad nito ang dating parang makakaliwa na ho mga kababayan. Tuloy yung hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Ano? Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtata 50 billion sa 4-piece, binawas, ilinagay saan? Sa AKAP. Anak ng tokwa. Yun talaga, yung 4-piece na yun, merong sistema yun merong sistema ho yun. Kailangan mapag-aral mo yung anak mo. Meron hong nag-graduate sa 4-piece. Pero dyan sa AKAP na yan, wala ho. Hanggat gusto ng mga benepisyaryo, basta ikaw nabigyan ka, dire-diretso na ho yan mga kababayan. Lalo na pagka ikaw nataon malapit dito kay congressman o di naman kaya meron kang kakilala na kahit hindi kapos ang kita mo, naku, kapos na kapos yan pagka, diba, bibigyan ka nila ng AKAP nila. Ganun ho yun, tinanggalo nila yung budget ng yung subsidy ng PhilHealth. Diba? Yung mga importanteng bagay, kumbaga sa bahay, kung ano yung mga mahalaga dapat bilhin, kunyari yung mga grocery, diba? Grocery, yung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, yung emergency fund, yung mga bagay ho na yon, ang ginawa ho ng may-ari ng bahay, isinantabi ho yun. Bumili ng iPhone, diba? Nagpunta dito, pumasyal ng pumasyal, 'di ba? Inuna ho yung yung luho bago yung yung mga importanteng bagay. Ganun ho ginagawa ng administrasyon na to. Inuuna ho yung kapritsyo nila kaysa doon sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano ba pangangailangan talaga ng mga kababayan natin ngayong mga panahon na to? Seguridad, 'yon. Security. Kapayapaan, yan ho pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Nakita niyo ho ba yung nangyari, nag-viral kahapon? Yung away karsada lang nauwi sa, 'di ba? Gurguran. Anong lumabas doon sa report? Yun daw ho nagmamaneho ng SUV, bangag. Di umano, bangag daw ho. Kita niyo naman sa mata, 'di ba? Nakita niyo ho ba yung mata noong mama na driver ng SUV yung nakipagbalagbagan sa daan, 'di ba? Nakita niyo ho 'yon. Base sa mga lumalabas sa social media, kargado daw ho yung mama na yon. Talagang naghahanap siya ng gulo sa daan. Ganun ho ang droga pagka pumasok sa utak ng isang tao. Ganun ho katindi. Talagang di mo na malaman. Kung suntukan lang. Anak ng tawa, bumunot ho siya. Walang kaya sa iyan Wala namang ganun yung mga kalaban mo. Suntukan lang. Walang ganun. Nabigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho,
sila pa ho yung contractor, kalimitan, sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin another 15%. Kanila na lang ho lahat. No? Ganyan ho katakaw ang ating mga ang babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya. Well, alam mo naman na... Pero attorney, meron po ditong katanungan dahil inilabas po ng tagapagsalita ng Philippine National Police na nasa 60,000 lamang daw po ang lahat ng nakiisa sa pagbati po ng ating former president. Nagkamali lang siguro ng sulat kasi ang ibig niya sabihin 60 milyon sa buong mundo at sa Pilipinas ang nagsama-sama at nagtipon sa pagdiriwang kay Pangulong Duterte sa kanyang ika-80 na kaarawan at nanindigan para sa bayan at sinulungat ang ginawang pagmaltrato sa kanya, ang ginawang iligal na pag-aresto sa kanya, iligal na pagdetini sa kanya, iligal na pagkidnap, at lalong-lalo na ang pagsuko ng pamahalaan ng soberentiya ng bansa. Hindi 60,000 ho ang ibig niya sabihin, nagkamali lang. 60 million ho ang gusto niya sabihin. Ayan, okay. 600,000 pa lang ibig sabihin ito si Aling Claire Castro. Akala ko naman 6,000 yung mga nasa harap ng daig Netherlands. Maliho pala tayo, maliho tayo. 50 billion po. Ayan mga kababayan, napakalinaw dahil sa Davao pa lang, crowd pa lang, attorney, ay parang di na mahulugang karayom. Sa sobrang dami. Isipin mo, yan dami niyan, 50,000. Nakikita ko sa screen, tingnan niyo sa screen. So, yan. Yan, napakalinaw. Grabe, dami. So, hindi may pagkakaila ng ating mga kababayan na lumalabas sa ating mga video, sa ating social media. Yan po ang patotoo po na ang mga Pilipino po ay nagsama-sama at hindi daw po 60,000, 60 milyon po ang nakiisa sa pagdiriwang po ng ating former president. Yan po ang nabanggit po ni Attorney Salpalelo. Yan. At alam mo, Frank, yes, hindi lang sa Davao, alam nyo, marami yung nagpadala sa akin ng video sa iba't ibang lugar. Sa LA, sa Ireland, sa Dubai. In fact, galing ako sa Ormoc City. May malaking rally din doon. Yung grupo nila, Mayor Gomez at Mayor, Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Doon tayo nag-celebrate, doon tayo nanyaya magsalita. At ubod ng dami. Maniwala kayo. Really, ipi-play namin bukas kasi dami. Hindi natin malaman kung anong uunahin natin. Sa dami. Yan ang nangyari sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, sa Paco Arena. Ang dami rin doon. Sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa Baguio. Wala, kaya yun ang sinasabing 60,000, nagkamali lang ho talaga siya. Ang ibig niya talaga sabihin, 60 million Filipinos all over the world yan, all over the world. Correct, kasi hindi every city pa lang halos maraming syudad ang talaga naman nag-conduct sila ng kanilang mga rallies. At every syudad is libo-libo. 2,000 mahigit. Ilang city ang mayroon sa Pilipinas? Idadagdag mo pa sa iba't ibang bansa. Kaya nabanatan sila ni Bubi Tiglaw sa kanyang kolong kanina. Dahil itong dalawang dyaryo, yung Inquirer sa Philippine Star, sa halip na headline, ibang hini-headline nila. At parang pareho pa daw mga sinasabi tungkol sa US yata kung saan yun. Pero inignore nila yung milyong-milyong Pilipino na nagdiwang at nanindigan sa buong mundo. Buong mundo. Sabi ko nga doon sa rally sa Ormoc, never in the history of this country that a president has that kind of following and celebration of his birthday. Wala, tingnan nyo, mula pa sa Quezon, lahat. Sino pa ba? Osmeña, ano pa? Quirino, Magsaysay, Macapagal, Marcos, Aquino, sino pa? Estrada, Ramos,
Cory, lahat yan. Wala. O, kahit na birthday ng ating Pangulo, meron bang ganun? Wala. Yung si Duterte, bakit? Sapagkat tumalab talaga sa isipan at sa puso ng mga Pilipino ang mga legacy, ang mga itinayo niya. Ang lahat ng mga ginawa niya talagang napamahal siya. Kaya nung ikinunog siya, yan, naglabasan lahat. Kaya hindi tayo magtataka kung siya'y tatanggalin bagong bayani ng mga listahan ng mga bayani dito sa ating bansa. Correct. Di ho tayo magtataka kung mangyari isang araw ay talagang gawing bayani itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney, at nakikita nga natin, patuloy po natin ipiniplay ang hindi mapasinungalingang video footages ng pakikisa ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. At dito po, attorney, makikita rin po natin ang nangyaring candlelighting. At hindi lang po yan, attorney, dahil sa kabila po ng ulan at kung ano-ano pa man ang kanilang sinapit, ay hindi po sila umalis. Ito yung nagpapakita yan. Kahit nabasa po sila sa ulan, kahit malamig, ay talaga naman po sila yung nag-sacrifice. Saan lugar yan? Umuulan na yan? Yan, Pagadian. Pagadian pala yan sa... congratulations, Mayor Sammy Uy. Ang galing mo. Tama yung pangako mo sa akin, ha? Magaling. Pati si Consihal Allen, kahit na kalaban sa politika, sumama dyan. Magkakalaban sila, ha? Yun ang sinasabi ko, na whether you're pro-Duterte or anti-Duterte. Ibang klase ho talaga yung uniting factor nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Talagang kahit na magkakalaban pa yun sa politika, lalo na pagka local politics, kaya ho niyang pagkaisahin. Ibang klase ho. You have to unite as one Filipino nation kasi yung sovereignty na ang nakataya dito, isinusuko eh. Kaya pati tayo isinusuko, hindi lamang si Pangulong Duterte sinusuko ito. Ang buong sovereignty natin. Kaya taon nyo, dyan sa Pagadian, magkakalaban niya sa politika, pero nagsama-sama sila. You know, napag-unite talaga, attorney. Ibang level talaga ang ginagawa ng ating former president sa mamamayang Pilipino. At meron din po dito ang katanungan, Attorney Sal. Ito po, kasunod ng 60,000 umano. Ito po, Attorney Sal, anong masasabi sa pagtaas ng survey ni VP Sara at pagbaba naman ng trust rating ni Bongbong Marcos? Mula sa dating 23%, bumagsak pa sa pinakamababang 14% ang trust rating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Habang sumirit naman sa 63% ang distrust rating sa kanya, batay sa pinakahuling pahayag ng 2025 first quarter survey ng Publicus Asia. Samantala, si Vice President Sara Duterte na nakitaan ng pag-akyat ng trust rating na mula sa dating 31% ay naging 39% sa pinakahuling survey. Ano po masasabi niyo po dito, Attorney Sal? Yan pong ginawang survey ng Publicus kung saan ay bumagsak ang rating ng Pangulong Marcos Jr. at lumipad naman, paakyat ang rating ng BP Inday Sara ay hindi na katakataka at inaasahan sapagkat yan po, mawalang galang na sa ating kaibigang presidente. That is a handwriting on the wall. Yan po ay nagpapakita na kung hindi po talaga magbago ang inyong mga pamamaraan sa pamamalakad ng ating bansa, maniwala kayo, mauulit ang nangyari sa ating kasaysayan na nakalulungkot, na ayaw nating mangyari, pero mukhang mangyayari pag hindi kayo nagbago, ang pangatlong pag-aalsa ng taong bayan. Sapagat alam po ninyo kasi hindi talaga may iwasan eh. Ang pamahalaan ay nilikha ng taong bayan upang ito'y magbigay sa kanila ng proteksyon at manilbihan sa kanila. Kaya naglukluk sila ng mga kinatawan nila dyan. Naglukluk dyan sa sangay ng ehekutiba, sa sangay ng legislatura, sa sangay ng juridikatura, upang sila po ay magsilbi at bigyan ng proteksyon. Hindi yung sila pa ang magpapakanulo
at magtataksil sa mga sinumpaan nilang oath nung sila ay naging mga public officials. Alam po ninyo, palagi nating sinasabi, nung nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2, bumagsak ang ekonomiya natin. Huwag na nating ulitin yan. Kaya we're addressing the people in the government, especially the hierarchy, those who wield political power. Huwag na po kayong maghintay na magkakaroon pa ng 3 EDSA 3. Tayo ay magkapit bisig bilang mga Pilipino. Magpatawaran tayo. Kalimutan muna natin ang politika. Para umakyat na ho tayo. Hindi po pwedeng palagi tayo nakalugmok. Palagi tayo nagpapalit ng pamahalaan. Walang nangyayari. Palit tayo ng palit. Pag ibang naupo, sinisiraan yung dating nakaupo. Wala ko talagang mangyayari sa atin. Ang nakikinabang lang ay yung mga nandyan na humawak ng kapangyarihan, ginagamit ang kapangyarihan nila upang sila'y makinabang ng makinabang at manatili sa kapangyarihan. Yeah. Attorney, at minsan nga po, Attorney, ay nabanggit po ninyo sa programang ito ay patungkol sa chain of command na nabanggit nyo po na isa sa kapamaraanan para makiisa ang backbone po ng ating gobyerno, which is the Armed Force of the Philippines and security sector, is kinakailangan po nila makita ang power ng masa. Yung dami ng masa nang sa gayon po ay may posibilidad na makiisa dahil ang sinusunod po nila ay ang konstitusyon, which is ang boses po ng bayan. Ano po ba yung mga bagay na para mabigyan lino o sapat na kapamaraanan para makita po natin na mag-rule po ang gusto ng tao sa bansa? Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa programang ito, kahit mga nakaraang taon pa, ang Armed Forces of the Philippines ay itinakdang protektor ng sambayanang Pilipino. At yung sandatang lakas, nakalulungkot mang sabihin, yung kanilang training, iba. Ang training nila ay follow the chain of command. So kahit na illegal ang utos ng nasa taas, pinatutupad ng nasa baba. Kaya nga hindi ba ang panukala ko, dapat ang training nyo ay palaging loyal kayo sa saligang batas, sa batas. At pag ang nakatataas sa inyo ay nag-order ng isang illegal na order, sa halip na patuparin nyo yun doon sa pinahuhuli niya, ang hulihin nyo, ang ikalaboso nyo, ibilanggo nyo, isakdal nyo, ay yung nag-utos. O yan po. Yan ang dapat na training, pero mukhang malabo dahil iba ang training. So, anong nangyayari? Ang nangyayari sa mga sandatang lakas natin, bago sila kumilos, naghihintay sila na makita nila ang suporta ng taong bayan doon sa ipinagsisigawan nilang katarungan. At yan po yung nangyari sa EDSA Revolution. Nung makita nila na ang taong bayan ay lumakad, lumabas sa kalye, milyon-milyon, saka lang sila sumama, yung mga militar at mga pulis. Nangyari din yan sa EDSA. Nag-withdraw ng support nung makita nila ang taong bayan na roon. Kaya hindi yung malayo na pag ang mga tao ay lumabas sa kalye at nagsimula na nga lumabas, mapayapa. At pag nakita ng sandatang lakas, may problema talaga ang nakaupo. Kasi sabihin na, teka, mukha yata hindi na kayo sinusuportahan ng taong bayan. Kami yung mga protektor ng bansa. Paano po yan? Yan ang mangyayari dyan. Sana hindi ba karating sa puntong yan. Sana ibalik nyo na si Presidente Duterte dito sapagkat kayang-kaya nyo naman ibalik yan. Dahil kayo ang dumukot, kayo ang nagbigay sa isang dayuhan, pwede nyo kunin yan. Kayang-kaya. Kaya gawin nyo na para maging mapayapa tayong lahat. Correct, Attorney. Pero parang medyo... ang sagot ho nitong mga walang yan na to, kesyo ano daw to, kesyo wala na daw jurisdiction, no, ang Pilipinas, kaya hindi na maibabalik itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang hong interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi daw makikipagtulungan ang ICC kasi wala na nga silang jurisdiction. Pero
kailangan ho muna kasing kumbaga mag-usap, magkaroon ng kasunduan between ICC at ang ating bansa kung ano yung mga magiging arrangement nila kung palalayain nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ano yung mga alituntunin na dapat sundin diyan sa interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi ho siya mabigyan ang laging sagot ng Malacanang wala na silang jurisdiction. Kahit ano pang nila, hindi kami makikipag-cooperate. Ang lalaki ho ng mga saltik no? Binigay nyo si Tatay Digong sa ICC, sinasabi nyo walang jurisdiction, ngayong naririnig na natin, ramdam na rin ho natin na palalayain itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Sana palayain siya pero tayo mataas ang ating pananampalataya na palalayain niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw naman hong makipagtulungan lang ho tayo, nalulungkot lang ho tayo sa mga ginagawa ng administrasyon na to dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo magkaiba lang yung pattern nila, attorney. Kung bibilangin natin yung dami ng mga rally, 60 million, more than nangyari sa EDSA, ay hindi po ba tingin nyo isang senyalis na ito na magandang makiisa na rin po? Alam mo, ang military, tinitingnan nila sa isang lugar na ubod ng dami. Kaya inaantay siguro nila yung EDSA. Pareho nung nangyari sa EDSA 1, EDSA 2, yan ang inaantay nila. Gaya, halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, nako, malaking bagay ang Iglesia ni Cristo. Pag inulit po nila yung 1.8 million sa Luneta at dadagdagan pa ng ilang milyon pa, wala na, tapos na labanan. Yun ang inaantay palagay ko. So anytime na kayang-kaya pala mangyari kung gustuin lang pala ito yun. At kayang-kaya rin ng gobyerno ibalik si Presidente Duterte para hindi na matuloy yung mga ayaw nating mangyari. That's correct. Correct po kayo. Tandaan nyo, ayaw ng Pilipino na magkaroon ng karahasan sa ating bansa. Ayaw ng mga Pilipino ang tayo'y mag-away-away sa isa't isa. Ayaw po ng Pilipino yan. Ang gusto ng Pilipino, magkaisa, maging mapayapa, at maging maunlad tayo. Ang problema, yun pong mga niluluklok natin, masyadong matatakaw. Ang kakapal nga ng mga mukha nito. Hindi natin malaman kung paano natin gagawing manipis ang mga mukha nito. Ano kayong gagawin natin? Lalabahan na lang natin? Ikula kaya natin? Baka sakaling maging manipis. Ni Franco. Yes. Ay part 3 ho ng lumabas sa column ng ngayong lingkod na sinimulan ho natin 2 weeks ago, part 1, part 2. Yun o, yung petition for a writ of habeas corpus. Yun pong pangatlong column, the third part of the petition. Briefly, ang ibig lang kong sabihin natin, dito sa ating bansa, ay merong tinatawag na extradition treaty. At sa ilalim ng extradition treaty, ano ba extradition? Ibig sabihin, pag may nag-commit ng krimen ng isang Pilipino sa ibang bansa at meron tayong tratado na pwede nilang hingiin, kunin ang isang mamamayan na nag-commit ng krimen upang litisin sa kanila, hindi yung basta nila makukuha. Sa ilalim ng ating extradition law, ay kailangan mo nang maghain sila ng petisyon dyan sa hukuman, sa local regional trial court. Kailangan madidinggin muna bibigyan ng due process yung inaaresto para mapag-aralan nila kung merong basihan, may probable cause, bago nila magdidesisyon na pwede mong dalhin. At kahit na nga may desisyon pang regional trial court, meron pang pagkakataon na mag-appeal sa Court of Appeals hanggang makarating sa Korte Suprema. Mabilis sabi may due process. At hindi yun nangyari yan sa kaso ni Presidente Duterte. Basta inaresto, dinitini, dinukot, inilipad. Walang ganyan. Kaya sinasabi namin sa petisyon, sa kagalang-galang na Korte Suprema, hindi po nila sinunod ito. At kahit po, sabi namin, tingnan nyo pa ang kanilang Rome Statute under Article 59, nakalagay din doon na pag meron silang inisyong warrant of arrest, bago po nila mapatupad yun, yung Pilipinas, dahil gusto kunin nila isang Pilipino, si Presidente Duterte, kailangan, papasok sila sa isang hukuman muna. Magpapile din sila
Ang problema, hindi rin nun nangyari yan. Mismo yung Rome Statute, hindi sinunod. Yung batas natin, hindi sinunod. Batas ng Rome Statute, hindi sinunod. Ibig sabihin, illegal ho, mulat sa poll. Kaya yun ho ang petisyon namin sa Korte Suprema upang madaliang dalhin, ibalik ang Presidente Duterte dito at magpaliwanag sila kung bakit ginawa nila ang illegal na pagdakip, pag-aresto, pagdetini at pagdukot at pagpapakulong sa dayuhang bansa o dayuhang institusyon si Presidente Rodrigo Duterte. Yan, malinaw pa sa sikat ng araw ang pagpapaliwanag ni Attorney Sal sa ginawang hakbang po ng ating administrasyon sa ating former president. Samantala, Attorney, ni Vice President Sara Duterte ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itulit na rin natin sinabi sa programa natin, ang istorya po ng 30,000, nagsimula po yan kay Maria Ressa. Si Maria Ressa ng Rappler, inilabas po yan sa Rappler. At katunayan, kinumpronta ko siya kasi kaibigan ko siya. Sabi ko, Maria, where the hell did you get the 30,000 dead during police operations na sinasabi mong extrajudicial killing? Alam niyo sagot sa akin? I was just repeating what I read in another newspaper. Tinamaan ng magaling ka ako. Because of you, sabi ko, dahil maganda reputasyon ng dyaryo mo, niyakap ng media sa labas, foreign media, pati yung lokal. Kaya pinaulit-ulit na yung 30,000. Hindi naman, totoo. O yan ang naging batayan. Kaya sinasabi nga ni Inday Sara, mukhang ito ang naging dahilan kung bakit yung pinahilan nitong ama ko. Kasi ang ebidensya nyo 181 lang. Akala ko ba 30,000 yan? Kaya dapat ang ebidensya nyo, 30,000 pieces of evidence for every na pinatay. Kasi papatunayan mo na pinatay mo para magkaroon ka ng larawan ng merong sistematikong pagpatay ng mga tao. Paano mo ngayon mapapatunayan yan? Yun naman sinasabi yun ng nagpapanggap na abogado ng ICC. Tama-tama, konti ang alam niya dito. Ang hilig nito, napaka-anti-Duterte ito. Dati kasi hanggang ngayon, nasa kaliwa yan kaya kalaban talaga. Kaya huwag niya na, kaya sabi ko nga, huwag niya nang bibigyan ng plataforma yan sinisiraan lang yan si Pangulong Duterte ng abogadong nagpapanggap na abogada rin siya ng ICC. Abogada ho siya ng isang biktima, hindi ho siya abogada ng ICC. Correct. Dahil dyan, Attorney, meron din tayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.